Okay, tama na yung share natin. Okay. Parang marami tayong energy. Hindi pa tayo naantok. Sabagay, mag-12:00 lang naman. Uy, anong hindi naantok? Inaantok na ako. Okay. So, yan na. Yan. Yan. So, yan na po. Yan. So, start na tayo, guys, no? Pero, bago tayo mag-start, guys, I want to sip coffee. Kape, tapos matutulog. Ayoko kasi ng milk. Hindi ako nag-milk. Kahit ako, pag ako'y nagkape, aantukin ako. Ewan ko ba guys, pag ako'y nagkakape, naantok ako. Pampatulog ko yata yung kape. Yan. Okay. So, yun na nga po mga kaibigan, no? Okay. Start na tayo. Yung ating topic ngayon is, papanood ko lang sa inyo guys, no? Maikling video. At ito po yung ating kokomentuhan. Itong maikling video na to, ni VP Sara Duterte na siya ay nasa Japan, no? Nasa Japan siya. So, papanood ko lang sa inyo, kaunti lang to, no? Very short, 34 seconds, no? 34 seconds lang siya. Pagkatapos ay kokomentuhan natin. Okay. Ang unang-una pong naging kaaway ni Martin Romualdez ay ang asawa ni Lord Velasco, si Rowena Velasco. Yun po ang unang-una naging kaaway ni Martin Romualdez. Na nung nalaman niya na tumakbo akong Vice President, sobrang iyak niya. Kasi sinabi niya, hindi talaga mabuting tao yan. Paulit-ulit niya na sinabi noon. Yan. So, ano sabi niya? Kinikwento niya mga kaibigan, no? Chinichismis niya na ang unang-una daw kaaway ni Martin Romualdez ay yung asawa daw ni Lord Velasco. At nung tumakbo daw siya sa pagka-vice-presidente, ay iyak daw ng iyak yung asawa ni Lord Velasco. Kasi, sabi daw, hindi daw mabuting tao si Speaker Martin. So, yan po yung kwento niya. Siyempre, kwento niya yan. Hindi dahil yan. Kasi kwento niya yan. No? Pero, yung kwento niya, mga kaibigan, wala pong supporting evidence. No? Yung kwento niya ay maraming mali. Yan ang sinasabi niya ngayon kasi galit siya kay Speaker Martin dahil hindi siya naging presidente. No? Galit siya kay Speaker Martin dahil dun sa issue ng Tambaloslos, no? Dahil, guys, kailan ba niya sinimulan ang salitang Tambaloslos? Di ba yun yung panahon na pinatalsik si Gloria Macapagal Arroyo? Wala pang issue ng confidential funds niya yun eh. Yun yung issue na pinatalsik. Hindi pa pala pinatalsik si Gloria. Dinemote siya sa Congress. Galit na galit siya nun guys at tinawag niya si Speaker Martin na Tambaloslos. Nasabi ko nga, magtataka ka kasi bakit galit na galit siya kay Speaker Martin dahil dinemote si Gloria? Isa lang ang dahilan, kasi yung plano nila ay hindi natuloy, no? At kung titingnan natin mga kaibigan, dapat nga, di ba? Mas kakampihan niya dapat si Speaker Martin. Bakit? Kasi si Speaker Martin ang naging dahilan bakit siya naging vice-presidente. Unang-una, wala siyang partido.
Wala siyang partido eh. Ang partido niya, hugpong ng pagbabago. Hindi niya pwedeng gamitin kasi local. Local party. Hindi niya pwedeng gamitin pag siya ay tatakbo sa pagkapangulo. Kaya ang ginawa ni Speaker Martin, inadapt siya sa lakas CMD. Anong nangyari ngayon? Si Speaker Martin ang naging campaign manager ni BP Sara. At may video din si BP Sara na nagpapasalamat siya kay Speaker Martin dahil kay Speaker Martin daw lahat yung 32 million. Dugo, pawis, luha, lahat yan kay Speaker Martin Romualdez. Yun ang sabi niya. Napanood niyo na siguro yan, mga kaibigan, no? Maraming beses ko nang napanood sa inyo yan. At yan po ay viral sa TikTok at saka sa Facebook. So malamang napanood nyo na yan. So kung titingnan natin yung sinasabi niya ngayon, yung chinichismis niya na masama daw yung ugali ni Speaker Martin, ibang-iba doon sa sinasabi niya nung pagkatapos niyang manalo. Diba? So, dito mga kaibigan, kitang-kita natin na si BP Sara Duterte ay mahilig talaga siya magkwento. Tinuthrowback niya yung mga nakaraan at kanyang hindi niya tinitingnan yung iba niyang mga statement na bumabalentong. Katulad ng sinabi niya, napakabait daw ni Speaker Martin. Yung mga sinasabi niya dati, si Speaker Martin Romualdez daw ay yung taong hindi makapagsinungaling. Sinabi niya yan, mga kaibigan, no? Sinabi niya yan na kung meron daw mabait na tao at hindi makapagsinungaling, si Speaker Martin Romualdez daw yon. Sinabi ni Sara yan. At nagpapasalamat siya kay Speaker Martin dahil si Speaker Martin ang gumawa ng lahat ng paraan para siya manalo. Luha, dugo, pawis, panahon, lahat yan kay Speaker Martin Romualdez. Nagpapasalamat daw siya. Sabi niya, no? Sabi niya. So, mga kaibigan, dito natin makikita na si BP Sara Duterte ay isang napakalaking sinungaling. Diba? Sinungaling. So ito, mga kaibigan, sinisiraan na naman niya si Speaker Martin nang nasa Japan siya. Tapos, hindi lang si Speaker Martin, si PBBM. Ang ginawa niya, mga kaibigan, ay siniraan niya. Ang dami-dami niya mga sinasabi. Pero tayo ang nagbabayad ng kanyang security details. Taxpayers' money. Habang sinisiraan niya, ang ama ng bansa, ang pangulo ng bansa, binabayaran natin ang kanyang security details. Tayo ang nagbabayad ng kanyang security, ng kanyang mga bodyguards, habang sinisiraan niya ang ating pangulo. Ang kapal ng mukha, di ba? Makapal ang mukha. Kung makikita mo ngayon si Sara Duterte, mga kaibigan, talagang nananaba kasi walang trabaho. Pasyal ng pasyal, kumakain, kubra ng sweldo kahit walang trabaho. Hindi kaya ito mamanas at hindi kaya ito ma-stroke kasi walang trabaho eh. Kubra ng sweldo, walang trabaho. Kumakain dahil sinesweldohan natin siya pero hindi siya nagtatrabaho at tayo pa ang nagbabayad ng kanyang security details. Grabing kapal ng mukha, di ba? Makapal ang mukha. Sobrang kapal ng kanyang mukha. Hindi masalat sa kakapalan. Grabe. Sobrang kapal ng kanyang mukha. So mga kaibigan, pakita ko lang dito okay, pakita natin dito. Okay.
Doon sa rally, may mga kumanta, no? May mga kumanta. Ano ang kinakanta nila? Tingnan natin ha. Pakinggan natin ang kinakanta ng mga nagrarally. Di ba? Ulitin natin. Ganda ng kanta eh. Ganda. Sara magnanakaw si Sara. Si Sara. Ulitin natin. Ganda eh. Ganda ng kanta eh. Magnanakaw. Magnanakaw si Sara. Si Sara. Diba? So, yan po mga kaibigan. Kinantahan siya. Kinantahan siya mga kaibigan na siya daw ay magnanakaw. Nangyari yan sa EDSA Shrine, no? Nangyari yan. Meron pa mga kaibigan. Ito pa. Ang sabi dito, Sara Duterte, impeach na yan. Sara Duterte, impeach na yan. Sara Duterte, impeach na yan. Magnanakaw si Sara. Diba? Ang ganda ng kanta nila, no? Saan ito? Sa ano to? Sa labas to ng UP. Mga kabataan ito, mga kaibigan, no? Sa labas ng UP. So, mga kabataan yan, guys, ha? Yan. Meron pa eh. Meron pang ano eh. Meron pa ako nakita, guys, eh, na ano, nagcha-chant din sila na si Sara ay dalhin sa mental.